Hello everyone! So for today's video, magluluto naman tayo ng isa sa pinaka-paborito kong ulam sa isda is rellenong bangus. So ito ang mga ingredients na kakailanganin natin. Bawang, sibuyas, bell pepper, itlog, carrots, at syempre yung bangus. Binabad ko na pala to sa toyo at sa kalamansi. Mga 3 kalamansi yung ginamit ko dito. Tapos asukal, paminta, at syempre yung asin. Ayan ang mga ingredients na kailangan nila. And yung laman ng fish is pinakuluan ko na kanina. Ito na siya, natinikan na. And gagamit naman tayo ngayon ng food processor para mas mabilis combine and mahiwa ng maliliit yung mga ingredients. Ilalagay na natin dito yung bawang. Nabalatan ko na rin yan. And maglalagay rin tayo ng 2 sibuyas. So, kailangan lang hiwain para hindi gaanong mahirapan yung food processor natin. And syempre yung carrots. So, medyo malalaki yung hiwa pala niyan, kaya kailangan liitan natin para mas madaling madurog ng food processor. Ayan. So, pino na siya. And napakaganda na. See? So, ihalo na siya natin dito sa natinikan na bangus. Nalagay natin dito. Mimix lang natin with the fish. Wait. And lalagyan na rin natin tong red bell pepper. Red bell pepper. Yung hinihiwa ko kanina. Iniwa ko na siya ng maliliit kasi hindi siya gaanong mahihiwa ng maayos sa food processor. Na-experience ko na kasi yan before, so medyo malalaki pa siya. Kaya iniwa ko na lang siya ng manual. And then, this is just an optional ingredient. So, it's up to you kung gusto nyong gayahin. Mas masarap kasi pag lalagyan siya ng cheese. And since mayroon akong extra na cheese sa ref, so nilagyan ko na lang din. Yung iba, naglalagay pa ng pasas. Pwede naman, actually, one of the ingredients yun ng rellenong bangus. Unfortunately, wala kasi akong nakita kanina. Nagpabili ako sa palengke, wala daw pasas. Kaya yan, lagyan na lang natin ng cheese para mas creamy and flavorful pa siya. Lagyan na rin natin ng paminta, add spice, pampabawas na rin siya ng lansa. And then salt. Wala tayong exact measurement dito So, tensiometer lang ang gamit natin. So, nasa sa inyo na yan. Timplahan nyo na lang. Ayan, maglalagay na tayo ng asukal para mabalance yung lasa.
haluin lang natin para mag-well combine yung mga ingredients and yung mga pampalasang nilagay natin. Yan, halo-halo lang gagawin natin dito para mas mahalo natin yung lasa niya. And then, titikman natin kung tama na yung lasa. And parang matabang pa. So, lalagyan pa natin ng asin. And now, ilalagay na natin tong egg. Isang egg lang, okay na yan. So, ang purpose ng egg, kaya nilagyan natin is para mag-well combine siya. And hindi siya maghiwa-hiwalay kapag pinrito na. If ever na mabutas yung balat ng fish, hindi siya agad-agad matatanggal at hindi sila agad-agad maghiwa-hiwalay kasi magbubuo na siya ng egg. And pwede ka rin maglagay ng dito, ng cornstarch. So, hindi ko lang siya nalagyan. Pero pwede namang wala or pwede ring hindi. Ayan. So, haluluin lang natin. Ayan na, okay na siya. Okay na to. So, ilalagay na natin siya sa bangus. Ito yung nababad ko na sa toyo and calamansi kanina. Ayan. So, bali, ilalagay na natin yung palaman sa loob. And at the same time, while working on this fish, is nagpainit na ako ng mantika sa kawali. Kasi kailangan bago mo iprito to, bago mo ilagay sa kawali is mainit na yung mantika. Para hindi siya gaanong didikit. And so, very gentle lang ang paglagay ng laman ng fish dito. Kailangan dahan-dahan lang kayo or gentle lang para hindi masira yung fish. Alala mo pumunta ako ng India. Right? Hindi naman pumunta ako. Nagpapakanta ka naman sa escalator. Dapat, kakawag mo kayo. Shoot! Ano nabutas? Ayan, nabutas na tuloy siya. Kadaldalan kasi ng maliit na bata. Yung baby ko kasi napakakulit, napakadaldal. Ayan tuloy. Nahahati ang atensyon ng mami. Ayan, dahan-dahan na lang natin ilalagay yung laman ng fish. Hindi ko na gaanong pupunuin to kasi sira na siya. So, sisiksikin na lang natin yung bandang buntot kasi hindi pa gaanong nilagyan nun ng laman. Iniisip ko na dyan kung tatahiin ko pa ba siya o hindi. Ilagawan na lang natin ang paraan. Balugin mo first time. Uy, may pinapa ko kayo. Ano? Ayan. Lagyan ko na lang yung ulo dito. Hindi ko na yan sisiksikin. Ayan. Pwede na yan. Urok na ni. Wala tayong choice pero dahan-dahan na lang. So, make sure mga mommies and daddies, do not forget to put cornstarch before frying the fish. Ako kasi nakalimutan kong lagyan ng cornstarch. Depende sa laki. Late ko nang Ano ba gagawin mo? alala. So, Tapos lima ka pala. since nasira na yung isang fish, make sure na maayos na tong pangalawa. And much better pala kung nakahiga yung fish, lalagyan niyo siya ng palaman. Wag niyong lalagay ng nakatayo yung fish. Kano isang ito? Bumukong yung malaki. Magkano? Ay, pwede sa laki. Yung sa is, pwede. Ito? Yan. Hindi, tayo ng isang training ko. Alam lang mo. Ayan. So, dapat nakahiga siya. Para may alalay lang siya sa paglagay ng laman sa loob.
Unti-unti lang yung paglagay ng laman. Very gentle lang. Kailangan very careful kasi baka mabutas na naman siya. Ikaw, yan bakit siya biligyan? Dalawang kanin ka na, dalawang biskuit. Ito pa kami. Ito na, babakit. Mamaya, kaya tayo kanin. So, very gentle lang kailangan para malagyan natin ng buo yung loob. May batang nagugutom na sa background. So, paunti-unti lang natin nilalagay yung fish sa loob. Kailangan very gentle lang yan. Kasi habang nilalagay ko yan, nagkakaroon na ng butas sa gilid. So, ayan. Nalalayan ko na lang para hindi na bumuka yung butas. Butas na yung gilid yan kaya nandun na yung kamay ko. Para hindi lang lumaki yung butas. Ito na yung unang bangus na nilagay ko kanina. So, hindi ko siya nalagyan ng cornstarch. Yung ilalim niyan. So, late ko na nalagyan kaya itong ibabaw may cornstarch. Kasi, kailangan may cornstarch talaga para hindi siya didikit. So, ayan. Dahil hindi ko nalagyan ng cornstarch, dumikit yung kabilang part. At mahirap siya talagang tanggalin. Pag pinuwersa mo kasi, kasabog na yan, mabubutas, masisira na. Ayan, napakahirap na part yan. Kaya wag na wag nyong kakalimutan lagyan ng cornstarch. Ang buong labas ng bangus. Outer part ng bangus, kailangan lagyan niya siya ng cornstarch. Nakakatulong to para hindi dumikit yung fish sa kawali and at the same time makakadagdag din siya ng buto. So, pwede kayong gumamit ng non-stick dito. Hindi kasi siya kasya sa non-stick na kawali. Kaya, itong regular na pan ang ginamit ko. Struggle talaga ako dyan. Kasi, dahan-dahan ko siya talagang inaangat para maging maayos pa rin. Pero, luckily, yung nabutas kanina hindi siya gaano nasira. Kung makikita niyo yung bandang hitang pan. You need a lot of patience here. Ayan, medyo naiangat ko na siya. Well, unfortunately, kahit naangat ko na, may part na dumikit sa kawali. Ayun. And, tinanggal ko na rin. Hiniwa ko na dyan yung buntot kasi hindi kasya sa kawali. Dahil may cornstarch na yung kabila, hindi na tayo mahihirapan mamaya baliktad. Yun nga lang, may nadurog, natanggal na part. Kakain pa rin naman yan. Hindi lang siya ganun ka-presentable. So, ito, balik tayo dun sa isang bangus. So, hindi ko na rin yan pupwersahin na siksikin masyado. Lagyan na lang natin ng isang kutsara. Try natin. Baka pwede pa. Yan, pwede pa.
Meron pa rin siomay, di ba? Wrapper. Parang okay na to. Bali, yung natira dito, ilalagay ko na lang siya sa siomay wrapper. Meron pa kasing matitira dyan. Para hindi naman sayang. Para gagawin na lang natin siyang siomay fish. Or fish siomay. So, lalagyan na natin yung ulo. Hindi ko nalalagyan yung katawan kasi baka mabutas na naman and masira. So, may screen pala, sige. Yung iba, tinatahi nila to. Yung sa ulo and kung may mabutas man. Well, ako okay na yan. Hindi ko na yan lalagyan ng. Hindi ko na yan tatahian. Kasi hindi naman yan. Depende kasi sa pagprito. So, kung nakita nyo naman yung isa kanina, hindi natanggal yung laman ng ulo. Hopefully, hindi siya masira later pag naprito na natin. Balikan na natin yung isang isda kanina. So, ayan. Nakalimutan ko na naman lagyan ng cornstarch dito. So, remember guys, rule of the thumb, do not forget to add cornstarch before frying the fish. Ayan, so maganda yung pagkakagawa natin dito sa pangalawang bangus. Okay pa naman, as you can see, hindi natanggal yung laman sa ulo, yung part lang na butas kanina. The finished product. So I hope you enjoy and you like this video. Thank you for watching. If you love this recipe, you know what to do. Like, subscribe, and stay hungry for more. See you next time. Bye.